Magandang umaga po para sa bawat isa sa atin. So, kamusta po kayo? Mabuting mabuti sa biyaya po ng ating Panginoon. So, ngayon pong umaga, wag niyo po akong iwan sa pag-aaral po ng ating mga salita. Bagamat mahaba po ito, pinilit ko po na kahit mga ilang minuto. Baka mabit ko po yung record ng ating mga manggagawa na ilang oras po sila. Ayan, sige po. So, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos na pinamagatang God works to, honoring workers, honoring God. Mula po ang text sa Mark 10:45 na nagsasabing, "For even the Son of Man come not be served, but to serve and give His life as ransom for many." Ikaw at ako, tinubos ng Diyos. Amen po ba? Accepted po ba yon? Amen. At bawat isa po sa atin, lahat po ay may ginamit po ang Panginoon. Hindi man mga worker, yan man ay kapwa mo young people, teacher, but still, ginamit yan ng Panginoon. Mga kapatid, ang buwan po ng October ay nakatalagang Church Worker Appreciation. Okay? Binibigyan po natin ng parangal at pagkilala ang ating mga manggagawa. Sino dito ang excited every month? Every month. Pero kapag dumating na po ang October, excited pa rin po ba tayo? Siyempre, hindi lang mga teachers ang excited. Okay? So, tayo pong lahat, alam ko, ang church ng Area E, excited lagi. Dahil dito po natin may padadama ang iba't ibang uri ng pagmamahal po natin sa ating mga manggagawa. Tama po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Kasi alam po natin na ang Area E ay talaga naman pong mapagmahal po sa ating mga manggagawa. So ngayon po, tayo po ay nagtipon-tipon hindi lang para kilalanin po ang ating mga manggagawa, maging ang iba't ibang tagapaglingkod po ng ating iglesia. At sa pagkakataon din pong ito, narito tayo upang sama-sama po nating alalahanin ang ating Diyos na siyang unang manggagawa at unang lingkod. Sabi nga, you are never like Jesus than when you serve. Meron na po ba sa ating nakaabot sa ganong paraan? Pero sabi, di ba, you are never like Jesus than when you serve. Kung ang Diyos po ay naglingkod, sabi dyan, kung ang Diyos ay naglingkod at may lubos na pagkakilala sa mga tao sa Kanyang nagtalaga ng buhay, sino ka at sino ako para ipagkait ang pagpapahalaga sa mga lingkod niya? Sino po ba ang mga lingkod na nakatalaga sa IRM Area E? Of course, nandyan po ang Pastor Ernest, ang Pastor Peter at ang Jack Adet. Sino po tayo para ipagkait daw po ang mga pagpapahalaga para sa kaniyang mga lingkod? Kaya naman po, alalahanin natin, hindi lamang ang ministeryo ng ating mga manggagawa sa ating iglesia, kundi ang banal na halimbawa ng Diyos sa paggawa sa pagmiministeryo at paglilingkod. Ang atin pong pag-aaral ay naglalayon na palakasin or mas palakasin, mas pasiglahin ang mga manggagawa na maaari pong minsan ay nakadarama ng panghihina o kaya naman po sila ay nahihirapan or nadi-discourage. Dahil minsan po, hindi natin maitatanong, sila rin po ay mga tao at may pinagdaraanan din po sa kanilang mga buhay. So tayo po as church, tayo po ay mapaalalahanan na ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos at ito po ay makabuluhan at mahalaga. So meron po tayong 3 puntos
para sa pag-aaral po nating ito. Puntos number 1 po. Yung puntos po natin, may mga subpoint pa. At hindi naman po ito 1 to 100. Kaya wag niyo po akong iwan. Okay, sa puntos po, sa unang puntos po, God is not just our master. He is also our worker. According to Genesis 2, verse 2, pagdating ng ikapitong araw, natapos ng Diyos ang paglikha sa lahat ng bagay. Sa araw na iyon, siya ay nagpahinga. Kung mapapansin po natin, ang unang ipinakita sa atin ng Biblia ay hindi isang Diyos na nakaupo lang po sa trono, kundi isang Diyos na abalang gumagawa sa lahat. Mula po sa paglikha ng langit at lupa, bundok, tao, hanggang sa mismong araw po ng pamamahinga, ipinakita ng Diyos na ang kanyang paggawa ay sagrado. Sa Genesis 2:2, makikita rin po natin na matapos likhain ng Diyos ang langit at lupa at ang lahat ng mga ito sa loob ng 6 na araw. Natapos niya po ito. Natapos siya at kaniyang gawain at nagpahinga po siya sa ikapitong araw. Ipinakita po dito na ang Diyos mismo ay nagtrabaho. Hindi siya yung Diyos na, sige, gawin mo tong langit. Gawin mo tong o ikaw dito ka sa mga hayop, o ikaw dito ka magtanim ka ng mga puno. Hindi po ganun ang Diyos. Nakita po natin at malinaw po sa pagbasa natin na ang Diyos mismo, siya po ang gumawa. So, ibig sabihin, makikita po natin dyan, sa kanyang paggawa ay mabuti, makabuluhan, at may layunin. Ang pahinga ng Diyos ay hindi dahil sa pagkapagod, kundi upang ipakita daw po na ang paggawa at pagpapahinga ay parehas na mahalaga. Sino po dito ang mga workaholic? Monday to Sunday nagtrabaho na. Napakalinaw po ng sabi ng Diyos. Ang paggawa at pagpapahinga ay mahalaga. Kaya yung mga workaholic po dyan, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos. Bahagi po ito ng kaniyang disenyo. Ang Panginoon ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang ehemplo sa paglilingkod at pagmaministeryo. Ang bawat church ministers or workers, mula po sa church caretaker, teachers, ushers, praise and worship team, sound tech, multimedia, design team, intercessor team, hanggang sa atin pong mga manggagawa. Lahat po ng yan ay, ang lahat po ng inyong mga pagpapagal ay may dangal at halaga sa mata ng Diyos. Hindi po yan nawawalang saysay lang. Hindi po yan binabaliwala ng Diyos. Ano mang ministeryo ang meron ka po sa church, ibig sabihin, ikaw ay mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Sabi po ni Tommy, sabi dyan, work is not a punishment, it is a gift, a calling and a blessing from God. Kung ikaw po ay may paggawa, ano ang sabi? Gift po yan, calling at pagpapala mula sa ating Panginoon. Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagpala ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ikaw po ngayon pa lang ay pinagpala na ng ating Diyos. Question, itanong na lang po natin sa ating mga sarili. Sa kasalukuyan po natin, ikaw mismo, paano mo nakikita ang iyong ministeryo?
Nakikita mo pa rin ba ito bilang isang pribilehiyo o isa na lamang na mabigat na gawain? Privilege pa ba yan? Blessing pa ba yan ng Diyos sa'yo? O sa tingin mo, parang nahihirapan ka na lang o nabibigatan ka na lamang? Let's assess yung ating mga sarili. At ikaw na lang mismo ang magsabi sa Diyos kung ano na po ang nararamdaman mo. Para sa puntos number 2 po natin. Jesus modeled servant leadership. According sa Marcos 10:45, ito po ang sabi niya, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kaniyang buhay bilang pantubos para sa marami. At tayo ay bilang sa marami. Bahagi po ng pag-uusap ni Jesus sa kaniyang mga alagad tungkol sa tunay na kahulugan at kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Bago nito, nagtatalo po ang mga alagad dyan kung sino ang pinakadakila sa kanila. Ano bang ministry yung dito sa church? Ano bang ministry ang pinakaangat? Ano bang ministry ang ganito? At eto kasi, eto yung nakikita. Ito, yung usher, nasa likod naman yan, nag-aano lang naman yan. Yung caretaker natin, di naman masyadong mahalaga yan. Hindi naman dakila yan. Ganun po ba ang ministeryo na nakikita natin? Which is hindi po yun yung sinasabi ng ating Diyos. Sabi dyan, sa kahulugan, bago nito, nung ituwid sila ni Jesus at tinuro na ang dakila ay yaong marunong magpakumbaba at maglingkod. Meron po ba tayong ganong karakteristik na ang pagpapakababa at paglilingkod ay nakuha po natin? Or na-adapt po natin or isinasabuhay po natin? Pagpapakababa at paglilingkod. Ito po ay nagpapakita na mismo si Jesus, ang hari ng langit, ay nagpakababa upang maglingkod at magsakripisyo. Siya ang pinakamataas sa lahat, pero siya rin ang pinakamasigasig maglingkod. Kaya ito'y paanyaya po sa ating lahat, lalo na sa mga manggagawa sa ating iglesia, even to all church ministries, na patuloy po nating turuan ang ating puso kung papaano po ang tunay na paglilingkod. Tanungin po natin yung ating sarili. Ako ba ay tunay na naglilingkod sa ating Panginoon? Dalawang karakteristik, marunong kang magpakababa, marunong kang maglingkod. Yan ang gusto ng Diyos. Sa punto po, sa kaharian ng Diyos, ang tunay na dakila ay hindi po nasusukat sa kung anong posisyon ang meron ka, kundi sa puso na marunong kang maglingkod. Hindi yung pagkatungtong mo sa church, ako naman ang pinakamagaling dito. Ako naman ang pinaka dito. Lahat ng pinaka, ikaw na. Pero hindi po yon ang tinuturo ng ating Diyos. Ang itinuturo niya ay ang pusong marunong maglingkod. Sa John 13, hinugasan ni Jesus ang paa ng kaniyang mga disipulo. Isang gawaing nakalaan sana para sa mga alipin. Pero imagine, yung tagpo po na yon, nahugasan mismo ni Jesus ang paa ng kanyang mga disipulo, ibang klase po yun. What if tayong lahat dyan, makita po natin, pagpasok natin, huhugasan ni Jesus ang ating mga paa. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kung si Jesus nga, hari
ng langit at lupa ay naglingkod. Ito nawa ang magbunsod sa ating mga manggagawa na patuloy na maglingkod sa iglesia kung saan po sila tinawag. At lalong higit sa ating Panginoon. Ang paglilingkod ay hindi kababaan, ito ay puso ng langit. Kung si Jesus nga din po ay may napakalalim na pagpapahalaga sa paglilingkod. Ito ay isang napapanahong paalala po sa ating lahat, sa ating mga manggagawa to sustain their high regard to their ministry. Just give Jesus high regard and dignity to every ministry. So lahat po ng ginagawa natin, every ministry is an act of worship. So sa simpleng pagkamay mo, sa simpleng pangangamusta mo sa tao, yan po ay ministeryong nagagawa mo na sa ating Panginoon. Isang illustration po, sabi dito sa kwento, isang araw may isang matandang janitor daw sa simbahan. At ang simbahang yon ay hindi po simbahan ng Area E. Ibang simbahan po ito. Sabi dito, tahimik lang siya na naglilinis araw-araw at wala siyang sinasabi, hindi siya umaakyat sa entablado. Pero isang bata daw po ang lumapit at sinabing, "Tatay, gusto ko po maging katulad niyo. Kasi araw-araw po kitang nakikita na nakangiti at masaya ka sa iyong ginagawa habang naglilinis ka po ng simbahan." Minsan simpleng gawa, pero taos sa puso ang paglilingkod na ginagawa niya. Ito po ay may mas malakas na mensahe kaysa sa aktual na sermon na naririnig natin. Iba kasi talaga kapag nakikita natin at palagi po nating nakikita. Para po sa pointer number 3, sabi dito, God sees the labor you think no one notice. According to Hebrews 6:10, God is not just. He will not forget your work and the love you have shown Him. Sa atin pong mga manggagawa, baka nasa punto na po kayo ng inyong paglilingkod kung saan sumagi po sa inyong isipan ang mga ito. Sabi dyan, walang nakakakita sa ginagawa ko. Wala namang nakaka-appreciate ng mga ito. Pero tandaan niyo po, sabi sa Hebrews 6:10, ito po ay paalala at naway makapagpalakas ng loob ng ating mga manggagawa na patuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na kahit minsan parang wala pong nakakakita ng inyong mga ginagawa at walang nagpapahalaga, pero ang mata ng Diyos ay nakatingin po sa inyo. Nakikita ng Diyos ang bawat paglilingkod, sakripisyo at pagpapagal nyo. Hindi niya po ito nakakalimutan. Ano yung ginawa nyo, ano yung ipinaglingkod nyo. Ang inyong paglilingkod para sa Kanya ay laging may saysay at halaga sa Kanyang mga mata. Ang Diyos ay hindi kailanman bulag sa inyong mga pagod. Naalala po ba natin si Joseph, yan sa lumang tipan? Mula sa pagiging alipin, ano po yung nangyari kay Joseph? Mula sa pagiging alipin, pinagbintangan at nakulong. Pero ano po yung ginawa niya after that? Nagpatuloy siya sa tapat na trabaho. Hindi siya naghihintay ng parangal. Pero sa huli, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Nagtaas ng tapat na manggagawa. Makikita po natin dyan sa illustration. The stained glass window sa loob ng simbahan.
Kapag nasa labas tayo, parang wala lang yan. Pero, parang wala ito. Tila ba mga basag na piraso lamang na salamin. Pero, kapag tinamaan na po yan ng liwanag, nakikita mo ang kagandahan po ng disenyo. So, ganyan po yung ating mga manggagawa. Minsan, hindi sila napapansin. Pero pag tinamaan ng liwanag ni Kristo, they shine with beauty and purpose. Bilang application po sa ating Workers' Appreciation Month, tayo po ay inaanyayahang magbigay ng pagpapahalaga sa ating mga workers ayon po sa puso at halimbawa po ng ating Panginoon. Unang pwede daw po nating gawin para sa kanila. Appreciate them. Ito po ay munting paalala lang po sa ating lahat na mga kapatiran. Pasalamatan ang ating mga manggagawa ang ating mga pastor at ang ating diakonesa in words, in action. Okay? In words and in action. Bukod sa ating mga pastor, bukod sa ating mga manggagawa, batiin mo ang nag-aayos din ng upuan. Nag-ooperate ng sound system. Nagtuturo ng Sunday school. Yung ushering team natin, yung mission team, at iba't iba pang tagapaglingkod ng church. Let's appreciate each other. Kasi sa simpleng pag-appreciate natin sa isa't isa, nabubus po kung papaano po tayong maglingkod. Simpleng pasasalamat, malayo po ang nararating niyan. Letter B, excel in your word. Gentle reminder din po ulit sa ating lahat. Sabi dyan sa Colossus 3:22, whatever you do, work at with all your heart as working for the Lord. Sa talata pong ito ay isang hamon sa mga manggagawa at naglilingkod sa Diyos na magpatuloy at maging masigasig at maging tapat sa ministeryo bilang pagsamba sa ating Diyos. A reminder to minister and serve with all your heart. Hindi lang magbiministeryo po tayo dahil sasabihin natin, ay nakikita kasi ng marami to eh. Hindi po ganon. Kundi yung ministeryo po natin ay mula po sa ating mga puso. Hindi po para sa recognition, but it is your heart's desire to honor God. And letter C na pwede po nating gawin sa ating mga manggagawa. Sabi dyan, serve others even you're tired. Dumarating po talaga tayo sa pagkakataon na pagod na po tayo. Pero kahit pagod, tingnan po natin, si Jesus mismo ay naglilingkod pa rin. So ito po ay isang paalala o maging isang motibasyon ng bawat isa sa atin na magpatuloy sa ating pagmiministeryo. Huwag kang mapagod sa paglilingkod. Gumawa ka hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Imagine, lahat ng ginagawa po natin, lahat po yan, ay hindi nagiging walang kabuluhan sa paningin ng ating Diyos. Na anuman po, saan man po ang inyong ministeryo, patuloy po natin itong gagawin ng buong puso para sa Diyos. Ang Diyos ay nakatingin at nagpapahalaga sa bawat tapat na gawa ng Kanyang mga lingkod. Kaya anuman po yan, malaki, maliit, gawin po natin ito
ng buong puso bilang handog sa ating Diyos. Bilang conclusion po, God works, God serve, God sees. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang naglingkod, ang Diyos din ang nakakakita. Panawagan po sa kanyang mga manggagawa, panawagan din po sa lahat ng church ministries. Bilang mga manggagawa at lingkod ng ating Panginoon, hindi lang daw po tayo tinawag upang magministeryo, kundi may bigat po. Ano po yun? Sabi dyan, kundi maglingkod tulad ni Kristo. Hindi lang po tayo basta maglilingkod lang, kundi maglingkod ng katulad po ni Kristo. Let us celebrate our workers, not just once a year, but every day. Dahil bawat paglilingkod nila ay may pagmamahal po yan. May kababaang loob at may integrity, at ito ay larawan po ng puso ng Diyos. Sino po dito ang nakadarama ng pag-ibig ng Diyos mula po sa ating mga manggagawa? Sumigaw nga po ng amen. Imagine, Jack, pastor, aming mga pastor, yan po ang mga kapatiran na inyo pong pinaglilingkuran sa harap po ng ating Panginoon. Bilang pagtatapos po, isang kwento po ang nais kong ibahagi. Ang daming kwento, no? Isang kwento po na nagpapakita ng matapat na paglilingkod ng ating Diyos. May isang pastor daw, at hindi si Pastor Ernest at Pastor Peter to. Isang pastor na naitalagang manggagawa sa isang maliit na simbahan sa bundok ng isang probinsya. Walang kuryente, walang signal ng cellphone, at kung minsan, isa o dalawang pamilya lamang po ang dumadalo tuwing linggo. Marami ang nagsasabi sa pastor na ito, "Pastor, tigilan mo na yan. Huwag mo nang puntahan yan, bumalik ka na doon sa city. Nasasayang lang yung pagod mo dyan. May mas malaking simbahan doon sa bayan, doon ka na lang. Huwag ka na dyan." Tuwing tatanungin siya kung bakit siya nananatili sa maliit na simbahan doon sa bundok, ito po ang lagi niyang sinasagot. "Hindi ako tinawag para sa dami ng tao, kundi sa katapatan ng Diyos. Kung 3 lang ang ibinigay niya sa akin, 3 ang paglilingkuran ko ng buong puso." Halos 5 taon siyang naglingkod doon. Sa kabila ng init, ulan, putik, paglalakad ng mahigit 1 oras para makarating lamang sa simbahan, minsan ang isang matanda at 2 bata lang ang present sa service. Pero, sabi dyan, hindi siya nagsawa at patuloy pa rin po siyang nagturo ng Bible study, nag-visitation sa bahay-bahay, at nananalangin para sa community. Makalipas ang ilang mga taon, sabi dyan, ang tatlong miyembro na iyon ay naging 3 masigasig na leader ng simbahan. Sa gabay at biyaya ng Diyos, sila mismo ang nagparami ng mga bagong mananampalataya. At ngayon, ang simbahan ay may higit 100 miyembro, bunga ng katapatan ng isang lingkod ng Diyos na hindi nagpatinag sa hirap, pagod at lungkot. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng ating mga manggagawa? Tandaan po natin, ang tunay na tagumpay sa paglilingkod ay hindi nasusukat sa laki ng membership at sa laki ng natatanggap,
sa magandang iglesia, kundi sa lalim ng pagsunod sa ating Diyos. Message to our church workers. Sabi po dito, mga minamahal naming manggagawa ng iglesia ng Area E, aming pastor, aming diak, aming ministry leaders, staff, teachers, volunteers, at ang bawat isa na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Buong puso po, maraming salamat sa inyong gawa. Sa bawat pagod na hindi nakikita, sa bawat dasal na tahimik, sa bawat ngiting minsan ay pinipilit dahil kayo man po ay may bigat na dinadala, kayo ay pagpapala po sa aming lahat. Ang inyong paglilingkod ay hindi po nasasayang. Ang bawat oras, pawis, sakripisyo ay may saysay po sa langit. Tulad ng sinabi sa Hebreo 6:10, hindi nakakalimutan ng Diyos ang mga ginagawa niyong kabutihan at ang pag-ibig na pinapakita ninyo sa Kanya sa paglilingkod ninyo at patuloy na paglilingkod sa mga kapwa mananampalataya. Alam po naming hindi madali ang inyong gawain. Pero sa kabila po ng lahat, pinili ninyong magpatuloy, hindi lang para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayong buwan ng pagkilala po ng manggagawa, hayaan niyo po kaming magsabi ng salamat sa inyong mga gawa. Salamat sa inyong puso, salamat sa inyong panalangin, salamat po sa inyong katapatan. Naway patuloy kayong palakasin ng Diyos, pagpalain kayo sa inyong kalusugan, karunungan at kagalakan habang kayo po ay naglilingkod dito sa IRM Area E. Nawa po, maramdaman ninyo kung gaano kayo kahalaga, hindi lamang sa amin, kundi sa Diyos mismo. Mahal po namin kayo at higit sa lahat, mahal po kayo ng ating Diyos. So honor God. Our church workers is to honor the one who created them and who called them. Ang bawat isa po sa amin ay taos-pusong bumabati ng Happy Workers Day. Maraming salamat po.